Sa pagkakaroon ng kanya-kanyang asawa ng aking hipag at bayaw, dahil bunso sa 5 magkakapatid si Mrs. ay ako si Mrs. at ang biyuda kong biyenan ang naiwan sa bahay. Noon pa man ay pansin ko na ang kakaibang tama sa akin ng aking biyanang babae, pero deadma. Hindi naman ako interesado at madalas ay sakyan ko lamang ang kanyang mga biro dahil kailangan ko ng matutuluyan na malapit sa aking trabaho. Sino ba naman ang magkaka-interest sa isang matanda na bukod sa mataba yung klase pa ng pagkataba halatang walang pakialam sa sarili. At kahit laging nasa loob ng bahay ay kutis na tila ba napabayaan sa arawan at hindi naman sa hindi naman maganda. Sa halip na may asim pa hindi at literal na amoy lupa. Bukod pa doon fill in the blank pa ang ipin. Ewan ko na lang kung hindi ka kilabutan. Pero sa aking pagtagal bilang buhay may asawa sa piling ni Mrs. at ang aking biyanang babae ay tila nagbabago ang ihip ng hangin. Dahil habang tumatagal ay gumagaan ang aking pagtingin sa aking biyanan. At hindi ko napansin na super close na pala kami sa isa't isa. Pag-uwi ako ng hapon ng bahay at wala pa si Mrs. na para bang ako'y namaligno at doon sa likod bahay, mga bandang 6:00 ng hapon, ang lagusan na wasngi, maitim at Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. 21 years old ako nang aking makilala ang babae na itago na lang natin sa pangalang April, 20 years old, at siya na rin aking naging misis pagkaraan ng 2 taon. Hindi naman sa pagyayabang o sa pagbubuhat ng sariling bangko ay may itsura akong lalaki. Bukod sa itsura, meron ako, may height at maputi din ako. 16 years old ako nang unang magkaroon ng jowa na itago na lang natin sa pangalang Julie. Classmate kami noong high school at sa kanya ko na rin naranasan ng unang tamis na nang lumaon ay nauwi sa unang piswit. Maganda siya at marami sa aming mga kaklase ang nagsasabing bagay di umuni kami sa isa't isa. Hindi naman ako nahirapan na mapasuko ang kanyang bataan kahit kami ay parehong bagito. Kumbaga, tiyempo at tamang komunikasyon is the key. Pero hindi katulad ng ibang lovers, kami ay hindi nakakota. Dahil pagka-graduate namin ng high school, ay umalis na si Julie my love para mag-aral ng college sa ibang lugar. Nag-aral din ako ng college, doon lang din sa lugar namin. Isang sakay lang mula sa aming bahay sa kursong may kinalaman sa computer. At iyon naman ay 2 taon lamang. Magulo ang aking family background. Ang totoo niyan ay stepfather ko ang aking kasama sa bahay. Samantalang si mama naman ay nasa probinsya at nag-aalaga kay lola. Meron naman akong komunikasyon sa aking tunay na ama na isa sa nakatulong sa akin upang makapag-aral at kahit papano ay makapagtapos ako ng 2 taon sa college. Iyon nga lang, ang hindi ko gusto at hindi ako komportable ay ang bahay na tinutuluyan namin ng stepfather ko. Bukod sa meron kaming ibang kasama, ay wala man lang privacy at ang tanging namamagitan ay mga kortina lamang. Bagaman ganoon, ay wala akong masasabi sa pagpapalaki sa akin ng aking stepfather at masasabi kong tunay na anak ang naging turing niya sa akin. Noong makatapos ako ng 2 taon sa college, nag-ipon ako kaagad ng requirements para maghanap ng trabaho at ang aking naging target ay ang bumili ng motor. 19 years old ako nang aking pasukin ang mundo ng pagiging empleyado. Hindi madali, hindi din mahirap. At hindi ko siya maikukumpara noong nag-aaral pa ako ng high school at college. Na-regular ako pagkaraan ng 8 months na siyang naging hudyat sa akin
para mag-invest ng motor na aking magagamit pang araw-araw dahil medyo may kalayuan sa bahay ang company na aking pinapasukan. Bahay, trabaho na siyang aking ginawa nang walang halong monkey business dahil short period lamang ang aking kinuha para bayaran ng motor. Bagong pasok noon ng taon ng 2014 nang aking makilala si April. Sa hotel and food industry kami kaya medyo paldo sa trabaho. Actually, hindi pa ako nagkaroon ng interest kay April noon dahil walang muwang sa mundo ang aking tingin sa kanya hanggang sa end of contract siya. At kung bakit hindi siya na-regular, yun ay dahil bawal ang magkapatid. Doon ko nalaman na mayroon palang kapatid na babae si April sa company na siyang aking naging tropa. Ang dahilan kung bakit nakarating ako sa kanilang bahay. Bahay na kahit naman papaano ay mas maayos-ayos naman ang bahagya sa bahay na tinutuluyan namin ng stepfather ko. Doon na ako nagsimulang magka-interest kay April. Nang naging tulay pa namin ay ang kanyang nakatatandang kapatid na tulad ko ay regular din sa company na aking pinapasukan. Usap-usap gamit ang cellphone at dahil meron akong motor ay madali lang para sa akin ang pasyalan si April sa kanila. At madalas yun kapag out na namin ng ate niya na itago na lang natin sa pangalang Princess. Hindi naman ako nahirapan ng panliligaw kay April. Alam nyo na, gwapo, may regular pang trabaho. Naging kami pagkaraan lamang ng ilang buwan hanggang sa magsimula ang paglabas-labas namin. Noong una, buong akala ko ay pure pa si April. Dahil sa itsura niyang tila ba walang muwang sa mundo. Yun pala. Na mismong si Princess pa ang nagsabi sa akin, bago ako ay merong long time boyfriend si April na halos gawing bisyo ang pagtambay sa kanila. Doon ako nakaisip na magtanong kay April na kung meron na bang menero ang dumaan sa tunnel at nagmina. At doon ay inamin sa akin ni April na meron na. Dahil tulad ko ay meron ding motor di umano ang ex niya at madalas pang walang tao sa bahay. Kung saan madalas silang pumesto para magbingo at madalas raw silang bumingo sa letra ng N. Nang aking malaman ng lahat, medyo nagkaroon ako ng kunting alanganin sa kung dapat pa ba akong magpatuloy. Pero noong sabihin naman sa akin ni April na wala naman daw kaming magiging problema at kung sakali raw na aking gustuhin ay walang pag-aalinlangan niyang isusuko di umano ang hukbong sandatahan. Doon nagsimula ang dahan-dahan naming pagka-grind. Saktong uwi lang ng alas 6 ng hapon sa alis naming alas 8 ng umaga. Ika nga tamang parking fee lang. Hanggang sa nung umabot kami ng ilang buwan ay inaabot na kami ng halos mag alas 12 ng gabi. Yun ay dahil nagsimula ng omepal ang kanyang nag-iisang magulang na ngayon ay aking biyanan. Na para bang lumalabas ay botong-boto siya sa akin para kay April. To the point na doon ako natutulog kina April. At ang matindi, pag nandoon ako dinaig ko pa ang isang special na bisita. Doon ko naranasan ang tratong prinsipe. Napunta ako at nauwi ng ni piso. Wala akong gastos at laging masarap ang ulam. At kung minsan nga, ako pa ang natutulog sa kwarto, ganon ako kalakas. At pag meron kaming hindi na pagkakasunduan na April, ay si Manang ang namamagitan sa amin. Hindi ko alam, kung alam ni Manang na merong milagro pagpatak ng hating gabi, nakatulugan na ang lahat. Ang isa sa exciting part sa pagiging magjowa namin ni April. What if biglang may lumabas ng kwarto, di ba? Masaya. Hanggang sa magtanong sa akin si Manang na itago na lang natin sa pangalang Flora kung kailan ko papakasalan ang bunso niyang anak. Dahil meron naman raw kaming matutuluyan dahil ang bahay ay kay April mapupunta. Pinag-isipan ko yan ng maigi, okay naman sa April at tingin ko ay hindi naman ako magkakaroon ng problema. Bukod doon, kailangan ko talaga ng permanenteng matutuluyan na bahay. Ang 4 pang kapatid ni April kasundo ko rin naman. Napag-usapan ang kasal namin hanggang sa ayun nga at naidaos naman ng maayos ang aming kasal.
Pagkaraan pa ng 2 taon ay ang 2 hipag ko naman ang nagsipag-asawa. Kaya naman ako, si Mrs. at ang aking biyenan ang naiwan sa bahay. At sa loob ng ilang taon na iyon, kahit anong pagpuporsigi ang aming gawin, hindi kami magkaroon ng panganay. Kung minsan ngay natatawa ako at naiisip kong hindi ba kaya naiinggit si biyenan kapag gumagalaw ang divider at rinig ang ingay mula sa amin. Kahit siguro elementary student, hindi magkakailang alam nila kung anong meron. Hindi naman nagiging question kung bakit hindi kami makabuo. Siguro nahihiya lang din magtanong si Bianana. 5 magkakapatid sina April, 3 babae at 2 lalaki. At ang lahat ng iyon ay may kanya-kanya ng pamilya. Magaganda ang magkakapatid na babae at hindi ko alam kung kanino ba sila nagmana. Dahil sa larawan noong kadalagahan ng biyenan kong babae, halatang hindi ang itsura ang naging basehan ng kanilang ama, kaya nabuo ang kanilang pamilya. Lalo't may itsura sa larawan ng tatay nila. Hindi ko na kasi inabot ang biyenan kong lalaki at byuda na si Manang Flora nang aking makilala si April. Sa totoo lang, ay ramdaman ko ang ibang trato sa akin ng aking biyenan. Hindi ko lang inintindi. At ang inisip ko rin ay magiging passage ko iyon sa libreng matutuluyan. Na nauwi pa nga sa pagiging mag-asawa namin ni April. Kaya lang, mula noong magsipag-asawa ang ilan pang kapatid ni April, at kaming 3 na lang ang naiwan sa bahay. Ako, Mrs. ko at ang aking biyodang biyanan, ay hindi ko napansing super close na pala namin sa isa't isa. At pag wala si April, na natoong nasa trabaho at kami ang naiwan sa bahay, ay to the higher level ang pag-aasikaso niya sa akin. Kahit ang totoo, nakikisama lamang ako noong una dahil sa matutuluyan. Paano ba naman? Talagang wala ng asim, kumbaga tinanggap na niya ang pagtanda. Kaya kahit sino siguro hindi magkaka-interest kay biyanan. Sa isip-isip ko, malamang daig pa noon ang tinamaan ng isang malakas na buhawi. O kaya naman ay dilim na tulad ng isang karimlan. Kaya kung magkasunduman kami kako, dahil na lang siguro magulang siya ni April. Kapag hapon bago lumubog ang haring araw, ay madalas nasa likod ng bahay ang aking biyanan para magpausok. Meron kasing bakanting lupa doon, halamanan siya at merong doong tila lagusan na gawa sa makapal na dahon ng yellow bell at puno ng rosas. Medyo luma na at kung sa ipin pa, wasngi na at need na ng renovation. At pag iyong tinahak ang tagos niyon ay sa isang sagingan. Sabi ni April noong nabubuhay pa ang aking biyanang lalaki, doon raw madalas magtambay paghapon ang mag-asawa. 9 years na ang nakararaan simula noong magkakilala kami ni April hanggang sa maging mag-asawa kami. Awa ng nasa itaas ay eto kahit papano naman ay may isang sumuloy sa aming mga napunla. Mabahay ang panganay namin ni April. Nasanay na rin kaming kapag wala sa loob ng bahay ang biyanan kong babae ay doon lang sa likod ng bahay matatagpuan. Mahirap magpalaki ng anak at kung minsan kahit ayaw mo, wala kang choice kundi magpalit ng diaper at maging tagapaghugas ng puwet manner bilang ama. Ganun lang ang buhay, maraming bagay at senaryo na sa unang pagkakataon maaaring ayaw o hindi natin magustuhan. Pero pasasaan ba't pagdating ng panahon, kung wala naman iyong masamang dulot sa ating mga buhay, ay matututunan din nating tanggapin kung ano man ang ipinagkaloob sa atin.